Magandang araw sa lahat. Narito ako para mag-report patungkol sa panitikan, daan tungo sa intelektualisasyon. Bago ko simulan ang aking report, ano ba ang ibig sabihin ng panitikan? Ang panitikan ay nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin, at diwa ng mga tao. At ito rin ang pinakapayak na paglalarawan lalo sa pagsulat ng tuwiran o tuluyan at patula. Ang salitang panitikan ay nanggagaling sa salitang pang-titik-an, na kung saan ang hunlaping pang ay ginagamitan hulaping-an. At sa salitang titik naman ay nangangahulugang literatura o sa wikang Ingles ay literature. Na ang literatura ay galing sa Latin na litera na nangangahulugang titik. Nagsasalaysay din ito sa pamahalaan, lipunan at mga pananampalataya at mga karanasang may kaugnay ng iba't ibang uri ng damdamin, tulad ng pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan, pag-asa, pagkapuot, paghihiganti, pangkasuklam, sindak at pangamba. Iyon ay papel lamang kung ano ibig sabihin ng panitikan para mas ating itong maintindihan. So, ang tatalakayin natin ngayon ay ang panitikan, daan tungo sa intelektualisasyon. Isa ito sa pangunahing mabisa ekspresyon ng isang lipunan, ang panitikan. Isa ito sa pangunahing institusyon ng pagsasali ng kultura sa mga henerasyon na bumubuo ng bawat lipunan. Sa makatuwid, hindi salamin o refleksyon ng panitikan kundi isang institusyon at kasangkapan na nakatuon sa paggamit ng pag-unlad ng pag-iisip at kakayahan ng mga mamamayan sa loob ng isang lipunan. Paano nakamit ng isang tao ang mayamang kaalaman sa iba't ibang larangan ng karunungan at impormasyon? Ang mayamang kaalaman ay nakakamit sa tulong ng malawak na paglalakbay ng isipan sa mga larangan ng kaalaman at impormasyon. Ito yung katulad ng imahinasyon natin. So, sa pagpasok ng bagong milenyo, higit na lumawak ang daigdig sa tulong ng cybernet at higit na pinaunlad ang larangan ng komunikasyon. So, pagkakaroon ng cybernet, doon na mas lalong napalawak o napalaki yung na mas kumalat yung pagkakaroon ng iba't ibang lingwahe. Ito ang hinihingi ng intelektualisasyon ng anumang lingwahe sa daigdig, kabilang na ang wikang Pilipino. Ang kaunlaran ay bunga ng masaklaw na pagbabasa at sensitibong pagmamasid at pagsisiyasat sa mga bagay-bagay na nagsasalubong at naranasan sa landas ng buhay, na mas lalong napalawak. Nagaka ng kaalaman ng isipan ng bawat nilalang. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi lamang impormasyon o kaalaman ang mahalaga. Kailangang maiugnay ang mga ito sa ibang impormasyon upang makalikha ng mga bagong kaisipan. Maaring pag-ugnayin ang mga kaalaman ito sa pamamagitan ng paggamit ng apperception theory sa edukasyon. Yung apperception theory, ang mga ideyang lumilitaw sa ganitong uri ng pag-iisip ay hindi galing sa pandama o pakiramdam, kundi mula sa pagmumuni-muni o paglilimi ng isang tao sa kanyang isipan. Mayroong dalawang teorya ang pinagbabatayan ng pag-aaral ng panitikan. Ito ay dalawang antas ng teorya. Ang panitikan at pag-aaral nito ay pumapasok sa dalawang antas ng teoryang ito, ang perceive at ang concept. Sa unang antas, ang perceive, ipinapakita ang mga huwaran na nasa anyo ng aktang pasulat, na kung saan
Ipinapakita ang panitikan sa pamagitan ng halimbawa nito at ng mga katauhan sa mga pamaraan ng pag-iisip tungo sa makabuluhang konklusyon. Ang pangalawang antas naman ay concept. Ito ay pinagyayaman ang kahulugan at ang nilalaman ng wikang ginagamit, na kung saan ang antas ay nagpapayaman ng nilalaman ng wika. Ito ay kitang-kita sa napakayamang sistema ng mga metapora at mga kasangkapang rhetorical sa lahat ng uri ng akdang pampanitikan. So, ito na yung ginagamitan ng mga malalalim na salita o lingwahe na may iba pang kahulugan. Sa pamagitan ng masusing pagtatalakay sa mga akdang pampanitikan, mapapataas ang larangang intelektual sa pagtanaw sa kultura ng isang bansa, kasama na ang paglinang sa wikang ginagamit sa lipunang kasangkot dito. At yun lamang po ang aking report. Maraming salamat po. Angelo D. Bautista, BSB Finance Major. Katuturan ng panitikan. Talaan ng buhay ang panitikan, sapagkat dito isinisiwalat ng tao sa malikhaing paraan ang kulay ng kanyang buhay, ang buhay ng kanyang daigdig, ang daigdig ng nabibilangan at pinapangarap. Katuturan ng panitikan. Ayon sa bagong pangkolehiyong diksyonaryo ni Webster, ang panitikan ay ang kabuuan o kalipunan ng mga pinagyamang sinulat o nilimbag sa isang tanging wika ng mga tao. Ang mga naisatitik na pagpapahayag na may kaugnayan sa iba't ibang paksa o ang anumang bungang isip na naisatitik. Sa pagpapakahuluga naman ni Brother Azarias sa kanyang filosofiya ng literatura, ito ay ang pagpapahayag ng mga damdamin ng tao tungkol sa iba't ibang bagay sa daigdig, sa pamumuhay, sa pamahalaan, sa lipunan, at kaugnayan ng kaluluwa sa dakilang lumikha. Ayon naman kina Paz Nicasio at Federico Sebastian, ang panitikan ay kabuuan ng mga karanasan ng isang bansa, mga kaugalian, paniniwala, pamahiin, kaisipan, at pangarap ng isang lahi na ipinahayag sa mga piling salita sa isang maganda at pakasining na paraan, nakasulat man o hindi. Batay sa mga kahulugang ibinigay ng iba't ibang may akda, masasabing ang panitikan ay pagpapahayag ng pasalita at pasulat ng mga damdaming Pilipino hinggil sa kanilang pamumuhay, paniniwala, pamahalaan, lipunan, kaisipan, pamahiin, pananampalataya, karanasan na hinabi sa isang maganda at makasining na paraan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Angeline E. Calvadores, ang iyong tagapag-ulat ngayong araw. At sa oras na ito ay tatalakayin natin ang mga layunin sa pag-aaral ng panitikan. Sa kasalukuyan, bakit kailangang manawaan at mapahalagahan ng mga kabataan ng ating panitikan? Sa kalagayan ngayon ng ating bansa, kailangan nating maunawaan at mapahalagahan ang anyo, nilalaman at hangarin na pag-aaral ng panitikang Pilipino. Kailangan ito sapagkat ito ay isang magandang paraan ng pagpapalaganap at pagbibigay halaga sa ating kultura. Higit sa lahat, makatutulong ito upang lalong mapatingkad ang ating wikang pambansa, ang Filipino, sapagkat sa pamamagitan ng mga akdang pampanitikang ito, may papahayag ng lubusan ng ating pambansang pag-uugali, paniniwala at mga kakaibang uri ng karanasang higit na napalawak
sa ating angkang kakayahan bilang isang Pilipino. Ang pag-aaral ng panitikan ay naglalayong: una, maipakilala ang iba't ibang uri ng panitikan. Sa pagtalakay ng panitikan, malalaman natin ang iba't ibang uri ng panitikan mula sa panahon bago dumating ang mga Kastila hanggang sa kasalukuyan. Pangalawa, mapalalim ang pangunawa. Sa araling ito, magkakaroon tayo ng malalim na pangunawa tungkol sa mga paraan ng pagbibigay buhay sa mga saloobin, pagnanasa at paniniwalang Pilipino sa pamamagitan ng panitikan bilang produkto ng lipunan at kasaysayan. Pangatlo, makatulong sa paglikha ng kritikal na pananaw. Matutulungan din tayo upang makalikha ng kritikal na pananaw sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga layunin ng panitikan. Maging salamin ng buhay, matututo tayong sumang-ayon o bumalikwas sa mga napapanahong pangyayari. At ang panghuli ay ang makabuo ng kamalayan. Matutulungan tayong bumuo ng kamalayan na tumutugon sa panitikan bilang mayamang bukal ng mga saloobin at paniniwala tungkol sa makatwirang ugnayan ng tao sa sarili, tao sa kapwa, tao sa kanyang pamayanan at tao sa kanyang lumikha. Higit sa lahat, bilang mga Pilipino, tungkulin nating makilala ang ating kagalingang pampanitikan upang sa gayon, ito ay lalong mapadalisay, mapayabong, at mapaningning sa susunod pang mga salinlahi. At sapagkat tayo ay mga Pilipino, dapat lamang maging katutubo sa atin ang pagkakaroon ng di matatawarang pagmamalasakit sa sariling panitikan. Gayon din, ang Commission on Higher Education o CHED ay nagpalabas ng kautusan na nagsasaad ng mga layuning dapat ipatupad at mga pangangailangang dapat gawin sa pag-aaral ng panitikan. Una sa layunin nito ay upang mabuksan ng mata ng mga mag-aaral sa kayamanan ng ating panitikan. Pangalawa, upang makilala ang iba't ibang anyong pampanitikan. Layunin nito na bago pa matapos ang termino, ang mga estudyante ay dapat nakabasa ng ilang tekstong kumakatawan sa mga rehiyon ng bansa, sa mga panahon ng ating kasaysayang pampanitikan at sa mga anyong pampanitikan. At ang panghuli ay makasulat na isang term paper na sumusuri sa sinulat ng isang manunulat. Layunin din nito na ang bawat estudyante ay makasulat na isang term paper na hindi kukulangin sa 10 pahina na naglalaman ng isang pagsusuri tungkol sa sinulat na isang manunulat na ipinanganak sa kani-kanilang pinagmulang rehiyon o kaya naman kung saan matatagpuan ang kolehiyo o pamantasang pinapasukan. Dumako naman tayo sa 2 anyo ng akdang pampanitikan. Patula. Ito ay masining o karaniwang pagsasama-sama ng mga salita upang makabuo ng mga taludtod na maaaring may sukat at tugma. Tulong kayaraan ng tula. Ang pinagkaugalian na may sukat at may tugma. Ang blanco version na may sukat ngunit walang tugma. At ang malayang taludturan na walang sukat at walang tugma. Nahahati sa 4 ang uri ng mga tula. Una ay ang liriko o tula ng damdamin. Ito ay nagsasaad ng marubdob na karanasan, guni-guni o damdamin ng may akda. Karaniwan sa uri nito ang oda. May estilo at kaisipan na higit na dakila at marangal. Soneto. Patungkol sa damdamin at kaisipan na may malinaw na kapatiran sa likas na pagkatao. Dalit. Maikling papuri sa Diyos. Awit. Karaniwang nagpapaksa ng pag-ibig, pagkabigo at iba pa. Ang pangalawang uri ay pasalaysay. Ito ang mga tulang may kwento at mga tauhang gumagalaw. Karaniwang pinapaksa rito ang mga kagitingan ng mga bayani sa pakikitigma tulad ng epiko, nagsasalaysay ng kabayanihan. Korido, karaniwang mahaba at may magandang banghay na mga pangyayaring isinasalaysay. Kadalasan din ay awit na may malambing at magandang pangungusap. At ang pangatlo ay ang tulang pandulaan. Ito ang mga dulang nasusulat ng patula tulad ng sinakulo, tibag, at sarswela.
At ang huling uri ng tula ay ang tulang patnigan. Ito ay tagisan ng talino sa paraang tulad ng karagatan. Ito ay ginagamit sa laro, kadalasan kapag mayroong lamay. Duplo, isang uri ng tulang patnigan na labanan at pagalingan sa pagbigkas. At ang panghuli ay ang balagtasan. Ito ay isang debate na binibigkas ng patula. Ang pangalawang anyo ng akdang pampanitikan ay ang tuluyan. Ito ay may maluwag na pagsasama-sama ng mga salita sa katutubong takbo ng pangungusap. Nabibilang dito ang anekdota, maikling kwento, alamat, mito, nobela, talambuhay, pangulong tudling, sanaysay, balita, talumpati, dula, at iba pa. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga po pala si Nicolette Aline Edrada. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga elementong lumilikha ng mga akdang pampanitikan. Ang mga akdang pampanitikan ay nililikha at nabubuo sa pamamagitan ng iba't ibang elementong gumaganap na mahalagang tungkulin upang ang mga obra maestra sa larangang ito ng sining ay magkaroon ng buhay. Katulad ng iba pang sining, ang panitikan ay patuloy sa pagsulong at pag-unlad sa pamamagitan ng iba't ibang dahilan. Ano-ano nga ba ang mga elementong masasabi nating nakakatulong upang lumikha ang mga akdang maipagmamalaki natin bilang Pilipino? Kapaligiran. Binibigyan pansin ng isang pook kasama ang iba't ibang sangkap ng kalikasan katulad ng klima, mga likas na yaman, pisikal na kapaligiran at mga kaugnay nito. Maraming mga tula, maikling kwento, nobela at iba pang akda ang sumilang at inilikha ng ang ginamit ng paksa ay ang kapaligiran at ang kalikasan. Karanasan. Isang lansaran ng mayamang paksa ang karanasan ng tao. Dito maraming napupulot na pangyayari, sitwasyon, at banghain na mapaghahangoan ng paksa sa iba't ibang uri ng akda. Bawat kasaysayan ng isang tao ay maaring maging batayan para sa isang akda. Magbibigay sa mga mambabasa ng pagkakataong makita ang kanyang sarili sa kanyang binabasa. Sa ganitong paraan, nakakagagawa siya ng pagkakataong pag-ibayuhin ang kanyang pagsisikap tungo sa isang makabuluhang pamumuhay. Salik sa panlipunan at pampulitika. Ang mga gawaing may kaugnayan sa lipunan, gayon din sa politika ay isang malaking bahagi sa pagdadala ng mga kaugalian, karanasan, kalinangan at kabihasnan ng isang tanging puok o bansa. Dito ay may akdang tunay na kakatawan sa kaisipan, damdamin at paniniwala ng mga mamamayan sa puok na ito. Salik na panrelihiyon. Maraming mga akdang nakikilalang hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong daigdig. Ang pumaksa sa salik na ito, hindi natin matatawaran na ang pananampalataya ng natutuhan natin sa mga dayuhan ay nagkaroon ng malaking impluwensya upang ang ating mga manunulat sa iba't ibang panahon ay makasulat ng mga obrang maestrang paghabang panahon. Edukasyon. Ang filosofiya ng edukasyon na naituro sa atin ay lalong nagpalawak sa kalinangan at karunungan taglay na natin sa pamamagitan ng mga naituro sa atin ng mga institusyon sa ating bansang kinagisnan. Higit na nagkaroon ng puwang sa ating puso ang makalikha ng mga akdang magpapakilala ng uring ng lipunan at edukasyong naghatid sa atin sa kinalalagyan natin ngayon. Good day everyone! Nandito po ako ngayon para mag-report tungkol sa mga impluwensya ng panitikan ng ibang bansa at ang mga kasangkapang pampanitikan na nagbibigay ng anyo sa akda. Ang kultura ay makulay. Ito ay nilalaman at binubuo ng mga elemento
at asignatura na sumasalalim sa kani-kanilang kasaysayan at pagkatao. Ang panitikan ng isang bansa ay sadyang mayaman at maraming pinagdaanan ito. Simulan natin sa pagtaklay ng mga impluwensya na bumubuo, lumikha at nagpalawig sa mga obra maestro na ito. Ating simulan sa paghimay ukol sa 12 mga akda na nagtalak ng malaking impluwensya at nag-iiwan ng makabuluhang ambag sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Naging daan at tulay ang mga ito upang mapag-isa at mapagbuklod ang mga damdamin, isip at relasyon ng iba't ibang lahi sa anumang sulok ng mundo. Unahin natin ang Biblia. Ito rin ay matatawag na banal na kasulatan na nagmula sa mga panahon ng mga Palestino. Ito ay batayan ng pamumuhay at salita ng Diyos at mga tagasunod ni Kristo. Nahahati ito sa dalawa, ang luma at bagong tipan. Nakalista ang mga aklat sa Biblia ayon sa pagkasunod-sunod para madaling mahanap ang mga teksto. Pangalawa naman ang Quran, ang pangunahing aklat ng pananampalataya na Islam at itinuturing ng mga Muslim na totoong salin ng mga salita ni Allah kay Muhammad sa pamamagitan ng anghel na si Gabriel. Itinuturing din itong pinakamarikit na piraso ng panitikan sa wikang Arabe. Nahahati ito sa 114 na kabanata, tinatawag ang bawat isa ng sura, at pinaniniwalaang sinulat ni Muhammad sa loob ng 23 taon mula noong 1618 at hanggang mamatay siya noong 1632. Pangatlo, Iliad at Odyssey. Ang Iliad ay isang tulang epikong tungkol sa salaysay ng pagsakop ng mga Griego sa lungsod ng Troy. Mula ito sa Gresya na isinulat ni Homer at tumatalakay sa mga pakikipagsapalaran ng mga bayaning Griego noong kanilang kapanahunan. Hinango ang pamagat na Iliada mula sa Ilium, ang isa pang katawagan sa Troy. Pang-apat, Mahabharata. Ang Mahabharata ay isang sinaunang tula ng Sanskrit na nagsasalaysay tungkol sa kaharian ng Kurus. Ito ay batay sa isang totoong digmaan na naganap noong ika-13 o ika-14 na siglo BC sa pagitan ng mga tribong Kuro at Panchala ng sub-benepisyo ng India. Ito ay itinuturing na pareho kasaysayan ng pagsilang ng Hinduismo at isang code ng etika para sa mga tapat. Panglima, ang Divine Comedy. Ito ay sinulat ni Dante Alighieri mula sa 1368 hanggang sa kanyang kamatayan noong 1321, ang malawakang itinuturing na pangunahing epiko ng literaturang Italyano at isa sa mga pinakadakilang akda sa literaturang pandaigdig. Sa kalakihan ng impluwensya nito, naaapekto nito hanggang sa kasalukuyan ang Kristiyanong pananaw ukol sa kabilang buhay. Pang-anim, El Cid Campeador. Si Rodrigo Diaz de Vivar ay isang Kastilyanong maharlika at pinunong militar noong panahon ng Espanyang medieval. Tinawag siyang El Cid o ang Panginoon ng mga Moro at bilang El Campeador o ang kampiyon ng mga Kristiyano. Siya ang pambansang bayani ng Espanya. Pang-pito, ang Song of Roland ay isang epikong princess na ibinase sa Battle of Roncesvalles Pass noong taong 778 sa pamumuno na rin ni Haring Charlemagne. Pang-walo, ang 5 classics at 4 books, ang pang-apat na aklat at 5 klasiko ang mga makapangyarihan na aklat ng Confucianism sa China na isinulat bago ang 388 BC.
Pangalan ng mga mahahalagang classics sa China. Ang 4 ng mga libro ay Universidad, Katamtaman, Sanaysay, at Mencios. Ang pamagat na ito ay nagsimula sa tag-init ng Song na independentong mula sa papal, sa college at sa medieval na makaayos sa thesis, Mencios. Ito ay ginawa ng isang kasulatan ng Zhu Xi. Ito ay ang 5 pinakamahalagang kasulatan sa Confucianism: Chongmo, Chongyo, Shishitsu, Shujiki, Pleasure, Spring Autumn. Ito ay sinabi na ang pangalan ng Diyos ng daigdig ay natukoy kapag ang Tang Dynasty ginawa Joshi Masayushi. Pang-siyam, ang Book of the Dead, kayamanang pangliteratura ng Ehipto na nagkakaloob ng kulto ni Osiris kasama ng mga mitolohiya at teolohiya ng Ehipto. Pang-sampo, A Thousand and One Nights, tuwirang salin, ang 1,001 gabi, kilala rin sa Ingles bilang The Arabian Nights. Entertainment ay ang 1,001 kwentong isinalaysay ni Shahrazad sa loob ng 1,001 na gabi upang maligtas ang kanyang sarili mula sa kamatayan. Pang-11, Canterbury Tales, isang koleksyon ng 24 na kwento na tumatakbo sa higit na 17,000 mga linya na nakasulat sa gitnang Ingles sa pamamagitan ng Geoffrey Chaucer sa pagitan ng 1387 at 14,000. Ang mga tale ay iniharap bilang bahagi ng isang paligsahan sa pagsasalaysay ng kwento sa pamamagitan ng isang grupo ng mga peregrino habang naglakbay sila kasama ng mga mula sa London patungang Canterbury upang bisitahin ang dambana ng St. Thomas Becket sa Canterbury Cathedral. At ang huli, Uncle Tom's Cabin. Si Harriet Beecher Stowe, sumulat ng Uncle Tom's Cabin, ay nag-iwan ng matinding tatak sa kanyang panahon. Ayon sa kasaysayan, sinabi raw ni Abraham Lincoln na isa sa pinakamatinding boses laban sa slavery ay nagmula sa nobela ng manunulat na ito. Ang mga kasangkapang nagbibigay anyo sa panitikan ng mga akda ay ang mga elemento na nagbibigay buhay at kulay sa mga obra maestro ng mga may akda. Dito rin nakasalalay kung ano at paano tatakbo ang proseso nito. Dito natin maipapasok ang salitang estetika, na ibig sabihin ay pakiramdam o dating ng anumang perception sa mga sentido. Ang anumang akda ay binubuo at pinapatibay ng tauhan, tagpuan, suliranin, aksyon, at tema dahil dito nakabase ang takbo ng kwento at tinatawag ang mga ito bilang nilalaman. Mahalaga rin ang pagtalakay ukol sa denotasyon, konotasyon, at diksyon. Ang denotasyon ay ang literal na kahulugan ng mga salitang naiulat sa akda. Konotasyon naman ay matatawag na implikasyon ng mga nais ipahayag ng may akda. At ang diksyon na nanghuhulugang paggamit ng mga salita ng maingat at masuri. Mahalaga ito upang magkaroon ng kulay at buhay ang mga obra maestro ng kahit sinong akda. Ang mga kasangkapang panteryotika ay ang ginagamit upang makamtan ang pinakamabisang epekto at layunin na nais ipahayag ng may akda. Kabilang dito ang maayos at pagsasaayos ng mga salita at pagkakasunod-sunod ng mga elemento ng pyesa. Ang mga kasangkapang pansukat ay ang pamamaraan ng may akda upang magkaroon ng angkop na daloy ang mga salita sa pyesa, halimbawa ang mga tugma.
Ang mga kasangkapang metaphorical ay ang paggamit ng mga tayintay at talinhaga upang mapayaman ang mga salita sa piyesa. Mahalagang bigyang pansin at oras ang pagkilatis sa tono at estruktura. Sa tono ay dapat angkop at tapat sa mensahe at atmosfera ang kwento o pyesa upang mapukaw ang nagbabasa o nakikinig dito. Sa estruktura ay nararapat na sundin ang pagkakahanay ng isang akda. Bawat elemento at detalye ng isang akda ay dapat likhain ng may pagmamahal, atensyon at kalawakan ng isipan upang lalong tumatak at makaabot sa mangbabasa o makikinig. Maging malaya, ngunit makilatis sa iyong mga obra, tiyak na ito ay matatagumpay at malayo ang mararating. At dito labang nagtatapos ang aming report. Maraming salamat at sana may natutunan kayo.